Panginoon dahil ang Panginoon ay lagi lang kong naghihintay. Amen? Praise the Lord, natangal po ng Panginoon na Like, share, subscribe. Magkaroon na tayo ng personal devotion sa Kanya na talagang siya po ang gawin nating buhay. Amen? Magkaroon po tayo ng intimacy. When we say the word intimacy, yan po ay ibig sabihin closeness sa Lord. Amen? Pangarap po ng Diyos na tayo po ay close sa Kanya. Amen? Sapagkat kung tayo po ay close sa Lord, amen? Close tayo ni Lord. Amen? Pag close tayo ni Lord, syempre, close friend mo siya, close brother mo siya, close father mo sa Kanya, at siya, so wala ka nangahanapin pa. Amen? Everything will be provided. Amen? Amen. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Praise God. Kaya nga rin po natin, kaya alam niyo, mga kapatid, kaya ang turo po niya sa pananalangin sa Matthew chapter 6. Na, when you pray, go to in your room. Pumasok kayo sa inyong room, tapos isara yung bintana, isara yung pinto, at doon ka mananangin, makipag-usap sa iyong amang hindi nakikita. Amen? Ibig sabihin, gusto po ng Panginoon na masolo ka. Amen? Gusto niya, walang disturbance. Gusto niya na solo-solo ka sa iyong pong pakikipag-liig sa Kanya. Yun po ang intimacy. Gusto niya na masolo ka, close kayong dalawa. Kasi, mahal ka niya. Amen? Kaya, sa pananalangin, gusto niya na talagang maramdaman mo siya sa iyong pananalangin. Amen? Na kayong dalawa ay close kayo. Amen? Kaya, huwag po natin pabayaan ang ating prayer life. Huwag po natin pabayaan ang presensya ng Diyos na patuloy kong gusto bumangkod, gusto kong tayo sa upin. Dahil yan po ang gusto ng Diyos. Amen? Praise God. So, alam po natin yung mga balita ngayon sa social media. Lalo na po sa Sudan. Alam po natin yan. Na pinagpapatay ang mga Kristiyano. At hindi lang po sa Sudan, maging sa China. Pinagpapatay po nila ang mga Kristiyano. Kasi, anyway, yan po ay nakasaad na po sa kasulatan, kapropesiya po yan. So, ibig sabihin, ang mga bagay na ito na nangyayari talaga na, isa po itong tanda na pag inuusig na po ang mga Kristiyano, isa po itong tanda na malapit na bumaba ang Panginoon. Ibig sabihin, pag malapit na bumaba, dapat handa pa tayo. Dapat handa pa tayo. Kasi bababa na po si Jesus yung groom, tayo po yung bride ang church. Kukunin po niya ang bride, ang church, to be with the Lord, to be with the groom. So dapat meron po tayong preparation na ito nga po na gusto pang masolo ni Lord. Gusto ni Lord magkaroon kayo ng close relationship. Amen? Hindi ka lang po close sa church, may kakausap ka sa mga text na chat, sa mga ka-churchmate. Hindi. Gusto ni Lord na siya yung buhay mo. Amen? Nang sa ganun po, meron kayong personal na relationship na malalim. Ano po ba natin mga kapatid? Kaya, yung mga pag-uusig, lahat ng Kristyano sa buong mundo pinag-uusig. Pinagpapatay, nakita niyo naman siguro yung daming patay, di ba? Ang daming bangkay. Pero alam niyo po ba, patay na sila yun. Pero ito lang po yung tandaan natin sa
Matthew 10, bago po tayo pupunta doon sa Matthew chapter 10, hindi po, basahin po natin. Matthew chapter 10, kasi patay na sila. Huwag gano'n na yung magiging Kristyano, pinapatay pa na. Huwag po tayong matakot. Kasi ang sabi po sa Matthew chapter 10, verse 28. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Amen. Yung mga Kristiyanong napatay na, pinatay po yun ng may katawan. Amen po ba? Okay. Pero yun daw po, ayaw po daw po natin katakutan. Huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Pinatay na sila. Okay? Ngunit, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi ang katakutan ninyo, siyang nakakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So, kumbaga, dito sinasabi ni Jesus Christ na di ba patayin ka ng merong may katawan na pumatay sa iyo. Amen? Huwag ka natin katakutan yun. Ready na ba tayo sa mga ganong mga pangyayari sa ating buhay? Kasi marami nang nangamatay. Paano kaya? Grabe ang persecution sa Sudan, sa China, sa hunger. Amen? Pinapatay. Biro mo yung mga nagagawain. Diba? Pinabastos nila. Talagang ginugulo nila. Pinaghiwalay nila. Pinagsama-sama nila sa isang lugar para patayin. Ginugulo nila ang mga pastor. Grabe ang persecution sa ibang bansa. Dito nga po, ito ng persecution. Diba? Hindi pa natin nagawang mapakatotoo sa Panginoon. Pero doon, kahit may threat na sa kanila, patuloy pa rin sila ng worship o na sila pinatatakutan hanggang sila ay patayin. Pero, namatay na sila, hindi dapat pinatatakutan yung mga pumatay sa kanila, kundi ang katatakutan daw po ng tao, yung kung may kakayanang pumuksa. Amen. Ng ating kaluluwa, ng ating katawan sa impyerno. Amen? Namatay man po yung mga believers na yun, pero hindi nila napatay ang kaluluwa ng mga believers na yun. Amen. Amen? Hello? Mamamatay man po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamba, sa pagsunod sa Panginoon. Masumpuhan na po tayo ng kamatayan, pero hindi po mamamatay ang ating mga kaluluwa. Amen. Palagpagan po natin. Mga kapatid, ang tangi nating kakatakutan sa buhay na ito ay ang Diyos. Amen. Huwag kang matakot sa asawa mo. Amen. Sa pinansyal mo, ititigil ang iyong ayuda kapag hindi ka susunod sa kanila. Amen? Minsan kasi, natatakot tayo pumunta ka muna sa ganito kahit linggo, huwag mong pakinggan yun, matakot ka sa Diyos. Amen. Amen? Meron tayo natin yan mga man sa buhay minsan mapagsamantala. Dahil alam nila na silang nag-aayuda para sa atin, nagsasamantala, pumunta ka doon, ayusin mo muna. Ikaw naman ito, nagpupumahog. Huwag kang matakot sa kanila, matakot ka sa Diyos. Amen? Huwag kang matakot, magutom, no? Huwag kang matakot na mawalan, huwag kang matakot, no? Na usigin ka. Huwag kang matakot. Ano ba mga persecutions na daraanan natin, huwag kang matakot. Amen. Lahat ito'y dapat hindi natin kinatatakutan. Dapat matakot tayo sa Diyos. Amen. Isa ng alam po natin lagi ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil siya po ang may kakayanan na puksain ang ating kaluluwa, maging ating katawan.
natatakot tayo sa Diyos, dapat iuunan natin siya. Amen. Pag natatakot tayo sa Diyos, dapat mahalaga siya sa atin. Pag may takot tayo sa Diyos, dapat hindi tayo pumapayag na hindi natin siya mapaglingkuran. Amen. Amen? Kung may takot tayo sa Diyos, amen? See, marami tayong kinatatakutan sa buhay na ito eh. Amen po ba? Pero dapat, hindi dapat yung kinatatakutan natin. Huwag tayong natatakot, magutom tayo. Amen, magkulang. Kasi, pansamantala na naman yung kagutuman na yung mga pagkukulang eh. Tinitest ka kasi ng Lord kung saan ang heart mo. Amen. Amen, kung nasa mga bagay at tao, kundi nasa Diyos. Amen. Amen. Huwag po tayo matakot. Ako nga po, di po ako natakot. Sanay po ako sa pera. Pero iniwan ko po yung aming magandang trabaho. Di ako natakot. Kasi, una, willing na po ako, I'm willing to die para sa Panginoon. Kasi mamamatay din naman tayo na. Mamamatay din naman ako eh. Amen? At willing po akong kumain na ng mga simpleng pagkain. Amen? Ganyan talaga pagka ikaw ay nagmamahal na sa Panginoon at nag-decide ka na maglingkod sa Panginoon. Alam nyo, maramdaman mo lang naman mga bagay niya kapag patay ka na sa sarili mo eh. Sa atin, marami sa atin, hindi mapatay sa sarili eh. Natotoo lang. Kasi minsan hindi tayo consistent sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba, sa ating pagkala. Hindi tayo consistent sa pananalangin, hindi tayo consistent sa magawain, hindi tayo consistent, no? Sa pagbabasa ng Biblia, hindi tayo consistent. Ang dami-daming mga distraction na ini-entertain natin. Dapat itong mga distractions na ito, huwag mo i-entertain. Amen? Ako, alam niyo po ba, noong aking kadalagahan, umaasa po magulang po sa akin, umaasa sila. Kasi ako nga po yung medyo may konting katalinuhan. Meron din naman na mga matatalino din mga kapatid ko eh. Pero isa yung nakita nila sa akin yung guts, yung may kakayanan. Kasi ako yung maraming may talento, mahilig sa negosyo. Tapos, umaasa sila na mabuting bagay sa iyo. Kaya lang, tinawag ko ng Panginoon. Masinunod ko yung Panginoon kaysa yung inaasahan ako ng magulang ko. Kasi kailangan kong mamili. Kailangan kong mamili. Yung aking pamilya, magulang, kasi dalaga pa ako, o yung tawag ng Panginoon. Kailangan kong mamili. Maririnig mo yung malakas sa tawag ng Panginoon, maramdaman mo yun eh. Maramdaman mo siya. Hindi sila nakakaramdam kaya i-pressure ka. Pero ikaw mismo na nakaramdam sa calling mo sa Lord, hindi mo yung kakayanin. Ako di ko kinaya. Kaya ang ginawa ko, Panginoon, you have so many ways paano mabuhay ang aking mga magulang. Matupad ko lang ang tawag mo sa akin. Ako ay nasa nila, pero tinawag mo, I will fulfill my calling to you at bahala ka na po sa magulang ko. Doon po nakita ko ang mga paraanan ng langit, paano po ng Diyos ginawa ng mga magulang ko. Amen. Pilihan lang po yan eh. Pag may calling ka sa Lord, piliin mo yung calling mo. Hindi yung calling ng marami. Marami na nanawagan sa ating mga tulong, amen po ba? Pero sa ganang akin, dahil ako yung may calling, ako din ang nangarap sa Panginoon, hindi naman nila ako sasamahan. Sabi ko rin sa sarili ko, na huwag kayong umasa sa akin, mali yun. Bakit ko paasahin ang mga magulang at gawin nila akong Diyos? Diyos-Diyosan. Na dito sila sa akin na asa, hindi naman nanalangin, hindi naasa sa Diyos. Mali. Kaya sabi ko, mali yun. Kaya, ang asikasunin ko yung calling ko at pinagkatiwala ko sila sa Panginoon. Amen. At nakita ko po ang kamay ng Diyos
hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Palagpakan na po natin. Ano sinasabi natin dito, church? Kung may calling ka, lagyan mo na, lakaran mo na. Doon mo makikita ang maraming himalang pagpapala pagsama ng langit. Pero pag hindi mo siya lakaran, at hindi mo siya tugunan, wala kang makikita na mabuting bagay galing sa Diyos. Ganyan na lang ang level ng pag-ibig mo sa Diyos. Pero kung gusto mo mag-level up pa, ang pagkakilala mo, yung intimacy mo sa Panginoon, kung ano yung calling mo lang yan muna. Amen? Amen. Hello? Nanawa po ba natin? Ako yun, ha? Okay. Actually, naramdaman ko yun dahil may intimacy ako sa Lord. Kulang pa nga yun eh. Kasi marami pa distraction. Maging ngayon, kulang pa. Kasi marami pang distraction. Amen. Hello. Kung ako nga lang pumasunod, walang labasan sa bahay. E di na mo talaga ako lumalabas sa bahay. Lagi na ako sa bahay. Lagi ako sa presence ni Lord. Amen? Yun naman kasi ang gusto ng Diyos eh. Yung makita ka na nasa presensya na palagi. Yung makita ka na inuuna mo siya. Yung makita ka na siya ang buhay mo. Hello? Yan ang gusto ng Lord sa buhay natin. Amen. Kasi, siya naman bahala sa atin eh. Amen? Do not misinterpret me. Hindi po masama magtrabaho, magnegosyo, mag-aral ha. Pero ibig sabihin, pagkatapos magtrabaho, pagkatapos mag-aral, pagkatapos magnegosyo, sa presensya na ng Lord. Amen. Hello? Marami kasi pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng pag-aaral, pagkatapos ng negosyo, saan presensya sila? Saan? Sa presensya ng cellphone, YouTube, the Facebook, social media, TV, artista, saan? May kaagaw na lang Diyos eh, sa pag-ibig natin.